Congratulations sa lahat na nagtapos dito sa City College of Calamba. Itong maliliit na mga dalubhasaan ang kailangan natin tulungan, tutukan, pagkat hindi katulad ng state universities and colleges, wala silang budget na nanggagaling sa pamahalaan, kundi sariling sikap ng LGU. Kaya congratulations talaga nakapagtapos. Ang titindi pa, mga CPA, mga IT, mga accountancy information systems, kahihirap ng mga kurso. Congrats talaga. Yung sinusugod yung 6-year term. Talagang nanganganib sila sa 18 buwan na term. Alam naman natin kung gaano kahirap, kabagal, gumalaw sa gobyerno. Kaya wala silang magagawa kung first term pa lang sila, baka 18 buwan, mabigo yung mga botante natin. Kaya eto nga, sinusulong ko na magkaroon ng fixed term sa 6 na taon para may magawa naman yung ating mga barangay at hindi naman puro politika ang atupagin natin lahat, nakakapagod na. Dapat maging 6-year term tapos yung ating mga barangay magkaroon ng election 1 year after the presidential election para mula sa ulo, sa Pangulo hanggang sa ibaba, iisa ang direksyon at sariwa lahat ng term. So yun ang gusto ko sana ipahiwatig at mukha naman suportado tayo ng tropa ng Calamba, ang ABC ng Santa Rosa, dumayo rin. Kaya parang marami silang mga tanong, maraming suggestion at updated ang mga taga Laguna, hindi nahuhuli sa mga balita. Kaya natutuwa naman ako, malaking tulong, pati yung mga SK. Namin vacation home, yung Kanlubang. At puro asukal ang nakatanim doon, puro tubo. Ang nanganganib yung mga lokal na nagtatanim. Pagkat nga puro sa angkat tayo mula sa labas, ang una dapat ipaalam sa ating lahat, ilan na ba talaga ang buffer stock, yung tinatawag na buffer stock, dahil ang sinasaad, dapat may 3 buwan na buffer stock tayo. Dapat hindi bumababa sa buffer stock na yan. Yun ang dapat natin alamin at dapat sila ay maging mas transparent. Pagkat ang balita ko, inaasahan ng El Nino, masisira yung tubo. Ang nangyari, nadagdagan pa sa kasipagan at sa kagalingan ng ating mga nagsasaka ng tubo, nadagdagan pa, mas malaki pa ang ani sa taong ito kesa sa akin. Kinakailangan manatili tayong kaibigan at huwag pumanig sa isa laban sa kabila. Alam natin may alitan at umiinit ng tensyon sa gitna ng Amerika at ng China. Hindi naman tayo big time, hindi naman tayo laban dun sa dalawa. Kaibigan natin lahat. Kaya huwag tayo masyadong papanig sa isa laban dun sa isa. Samantalang wala naman tayong kakayahan. Ang una natin dapat gawin, ang only solution dyan, balik pa rin dun sa satay ko, magpalakas muna tayo bago magbasag ulo, bago sumugod ng sumugod, ang anghang magsalita. Magpalakas muna tayo, hindi naman natin kaya ipagtanggol ang sarili sa mga hypersonic at mga nuclear missile. Magpalakas muna tayo dahil mula nung panahon ng tatay ko, nawala na yung defense manufacturing industry. Dati nakakagawa tayo ng mga machine gun, nakakagawa tayo ng bala, nakakagawa tayo ng mini cruiser, at nag-e-export pa tayo ng patrol boat. Ngayon, hanggang sa kahuli-hulihang bala at yung mga ordinaryong baril, imported lahat. Kaya nagmamalimos tayo kahit second hand, third hand, pinagtsatsagaan natin. Magpalakas muna tayo. Ikalawa, magkaisa tayo sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. Lahat ayaw ng gera. Lahat talagang kabadong-kabado dito sa Pilipinas kung saan masyado yata tayong sabihin na natin, napapain, nagagamit, o kung minsan nagpapasikat, alam mo na, huwag tayo magpadala sa init ng dugo. Natiling mahinahon, higit sa lahat, makipag-usap sa ASEAN, makipag-usap sa China, makipag-usap sa Estados Unidos, kung saan may eleksyon. Kaya medyo matindi rin ang salitaan doon.